Si Senador Jinggoy Estrada para mismo susuko sa gitna ng nakaambang pag-aresto sa kanya dahil sa kasong pandarambo. Binating sa ng Senador ang pagbuo ng dalawang special division sa Sandigan Bayan na eksklusibong tututok sa PDAF case. Naritong report ni Ligay Alapang. Bukod sa pangalan ni Enrile, Revilla at Estrada, may nakakakalala ba kung sino pa sinasabing iba pang sangkot sa anomalya? Wala po, Ginoong Pangulo. Hindi na sila nabigyan ng pansin sapagkat ang pangalan ni Enrile, Revilla at Estrada na lamang ang kanilang bukang bibig at parating. Hindi raw uubrang depensa sa Sandigan Bayan ang inireklamo ni Senador Jinggoy Estrada na selective justice kaugnay ng pagkakadiin niya sa pork barrel scam. Yan ang reaksyon ng Malacanang sa privilege speech ng senador sa Senado kahapon. Paniwala ni Estrada, pinili lang ng Department of Justice ang mga ididiin sa kaso, lalo't 28 mambabatas ang unang idinadawit sa scam. Kasabay nito, muli ring iginiit ng senador na malinis ang kanyang konsensya at handa raw siyang patunayan nito sa korte. At sa napipintong pag-aresto sa kanya, tiniyak ng senador na siya pa mismo ang susuko. Pansamantala kong babakantihin ang aking upuan nang nakataas ang aking noo. Wala akong salaping pinakilaman sa kaban ng ating mahal na bayan. Minalisyahan naman ni Estrada ang hiling ng Ombudsman sa Korte Suprema na bumuo ng dalawang special division sa Sandigan Bayan na eksklusibong tututok sa PDAF case. What the Ombudsman really want is not for a speedy trial, but for a speedy convicting court. Ang kapatid naman ni Estrada na si Senador J.V. Ejercito nalulungkot daw sa sinapit ng kapatid. At ang mensahe raw niya para sa kanyang kapatid ay magpakatatag lang. Matagal-tagal na ring may alita ng dalawa. Matatandang isa pa nga si Ejercito sa mga pumirma sa report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomendang sampahan ng reklamong plunder sina Estrada, Senador Juan Ponce Enrile at Bong Revilla Jr. Open book naman na hindi kami nagkakasundo madalas pero siyempre ako'y nalulungkot pa rin no, sa kanyang predicament ngayon. Alam ko, pinapagdaanan namin yun. Alam ko, mahirap yan, especially for the family. So, siyempre nalulungkot din ako sa kanyang sitwasyon. Si Senador Enrile naman, wala raw balak pang mag-privilege speech tulad din na Estrada at Revilla. Maski na nandun ako sa kulungan, pwede akong magsusulat, ano? I'll write probably another book. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting.